Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang linggong ito ang ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Nawa tayo ay magabayan ng salita ng Diyos na mapuno ang kalooban ng kanyang pag-ibig. Nawa tayo ay makapagpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Nawa mawala sa kalooban natin ang pagnanais na makipaghiganti. Nawa ang puso natin ay maging tahanan ng pagmamahal. Mga pinakamamahal, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaintasan at sa buhay kapayapaan sa mga taong pinulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang iyong kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw Lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul, kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David
nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa niyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay inaanyayahang sumabay ng pag-awit ng tugon sa salmo. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna, bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok, mula sa langit, ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit.
kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Matutulosan ni Kristo, magbibigan sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang araw pong ito ay napakaganda sapagkat tayo po ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Mga pinakamamahal, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, ganoon din sa kanyang mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Sa misang ito, ating inihaharap sa Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, kasama na po ang panalangin natin para sa ganap na paggaling ng karamdaman ng ating pinakamamahal na Santo Papa Francisco. Mga pinakamamahal, nais ko pong simulan ang pagninilay natin sa pamamagitan ng paalaala ng ating Panginoong Hesus. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan. Mga pinakamamahal, nais ko pong ituon yung pagninilay natin doon sa sinabi ni Jesus na tayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan. Kung tayo po ay babalik sa kultura ng mga Hudyo, para sa kanila, mayroong pagkakatulad yung kaisipan nating mga Pilipino na yung anak ay nagmamana sa kanyang mga magulang. Kaya kapag ang magulang ay mabait, ang mga anak ay nagiging mabait din. Kaya po mayroong pagkakatulad ang kaisipan ng mga Hudyo at nating mga Pilipino. Ang problema lamang po ay may discrimination sa ating mga Pilipino. Kapag maganda ang ugali ng bata, mana sa ina. Kapag masama, sasabihin ng ina, manang-mana ka sa iyong ama. No? Yun lamang po ang discrimination sa atin, no? Kapag mabuti sa ina, kapag masama sa ama. Pero nandoon pa rin po yung kaisipan na nagmamana ng ugali at pananaw sa buhay ang mga anak sa kanilang mga magulang. Mga pinakamamahal, ito po ay kinukuha ni Jesus bilang larawan natin sapagkat tayo rin ay mga anak. Tayo rin ay mga anak, nino, ng ating mga magulang lamang sa ibabaw ng lupang ito. Hindi. Tayo ay mga anak ng iisang Ama natin sa kalangitan. Kung kaya tayo ay tinuruan ni Jesus na tumawag sa Diyos ng Ama namin. Ibig sabihin, mga pinakamamahal, sinusunod ni Jesus ang lohiko ng kultura ng mga Hudyo. Tayo ay dapat maging kamukha ng ating Amang nasa langit. Papaano tayo magiging kamukha ng ating Amang nasa langit? Napakabigat po ng aral ng mabuting balita ngayon. Ito po ay punong-puno ng aral ng pagpapatawad sa kaaway, pagmamahal sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, pag-ibig sa lahat na walang hinihintay na kapalit, paggawa ng mabuti sa mga taong hindi kayang ibalik
ang kabutihan na ginagawa natin. Mga pinakamamahal, tunay, kapag ito'y ating ginawa, tayo ay nagiging kalarawan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos nagmahal kahit sa mga itinuturing na kaaway siya. Ang Diyos nagbigay ng kanyang buong sarili hanggang kamatayan. Kahit tayong mga tao ay walang maibabalik sa Kanya. Ituturing tayong anak ng Ama sa kaitaasan kung pamamarisan natin ang pag-ibig na ipinamalas ng Panginoong Diyos. Kaya po ngayong linggong ito, gamitin natin ang salamin ng ating pananampalataya. Let us use the mirror of our faith, salamin ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay tumingin sa salamin ng ating pananampalataya, makikita ba natin ang mukha ng Diyos sa ating mukha? Nais ko pong dalhin kayo sa napakinggan nating unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Kung inyo pong napakinggan sa tagpong ito, ay magkaaway na po si Samuel at si David. Bakit po sila magkaaway? Sapagkat hindi po pwedeng dalawa ang magiging hari. Isa lamang ang magiging hari. Kaya dapat may isang mawala sa kanila. Ano po ang nangyari? Si Samuel at ang kaniyang mga sundalo ay nakatulog. Ang sabi pa ng first reading ngayon, yung daladalang sandata ay nahulog. Nahulog, ibig sabihin, si Samuel ay walang kalaban-laban. Si Saul ay walang kalaban-laban. Ano ang sabi ni Abisai kay David? Patayin na natin si Saul sapagkat siya'y walang kalaban-laban. Inyo pong pakinggan ang sabi ni David. Ang sabi ni David kay Abisai, hindi dapat gawan ng masama ang isang taong hinirang ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa paghirang ng Panginoon kay Saul bilang hari ng Israel, ang Diyos ay sumasa kanya. Ang Diyos ay sumasa kanya. Kaya ano po ang ginawa ni David? Kinuha na lamang ang armas at umalis. Ano po ang dapat nating matutunan dito? Upang magawa nating mahalin ang kapwa at huwag natin silang gagawan ng anumang masama. Katulad ng sinabi ni David, lahat tayo ay hinirang ng Diyos sa makatuwid. Ang Diyos ay sumasa atin. Love your neighbor not because of him. Love your neighbor because God is with him.
Ang mamahalin mo sa iyong kapwa ay ang Diyos na sumasa Kanya upang siya'y magawa mong mahalin kahit sa kasamaan ng Kanyang ugali, kahit sa Kanyang kadamutan, kahit sa Kanyang pagiging makasalanan, sapagkat ang Diyos ay sumasa Kanya. Love your neighbor because God is with him. Our ultimate reason for loving our neighbor is God. The ultimate reason for loving our neighbor is God. Kaya po kapag dumating ang panahon na mahirap nang unawain ang kapwa, mahirap nang patawarin ang kapwa, mahirap nang tanggapin ang kapwa, mga pinakamamahal, isaalang-alang natin ang Diyos na sumasa Kanya. Yan mga pinakamamahal, ang makadiyos na pag-ibig. Hindi lamang makataong pag-ibig, makadiyos na pag-ibig. Napakaganda po at napakalalim din ng paalaala ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Dito po ay binabanggit ang unang Adan na nilikhang binigyan ng buhay. Pero si San Pablo ay mayroong binabanggit ang huling Adan. Sino po ang huling Adan ito na sinasabi nating the second Adam? Sino po ito? Si Kristo. Si Kristo. Ang sabi ni San Pablo, ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ibig sabihin, mga pinakamamahal, makapagmamahal tayo ng isang makadiyos na pag-ibig, hindi lamang sa pagtingin natin sa kapwa bilang kalarawan ng Diyos, na ang Diyos ay sumasa Kanya, kundi sa pamamagitan ng pananatili natin sa Diyos. My dear brothers and sisters, remain in God. Remain in God. Kaya po napakahalaga ng ating pagdarasal. Napakahalaga ng ating pagninilay. Napakahalaga ng ating pagkukumpisal, pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na ito, sumasa atin ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Mga pinakamamahal, mahalaga yun sa buhay natin. Sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Remain in God, and God will remain in you. If you remain in God, you will learn how to love like God. Mga pinakamamahal, tayo po ay maglaan ng kaunting panahon ng katahimikan. Ibukas natin sa Panginoong Diyos ang buong puso natin upang ito ay mapuspos ng pagmamahal.
Pagmamahal na kayang makita ang Diyos sa kapwa. Pagmamahal na ang pinagmumulan ay ang Espiritu ng Diyos na nananatili sa atin. Ang lahat po'y magsitayo, ating sasariway ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, hingin natin sa Diyos at Ama ng sangkatauhan ang biyaya ng pag-ibig na ninanais niyang ating ipamuhay at ipalaganap. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa pangunguna ng Santo Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pag-ibig at pagpapatawad na ipinangaral ni Kristo ay maipamuhay ng lahat ng mananampalataya at mapalaganap nawa ito sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang tunay na diwa ng pagmamahal sa kapwa ay lumaganap sa sangkatauhan at mapawi nawa ang pagkamakasarili at sa halip ang umiral ay pagpapatawaran at pagmamahalan sa sandaigdigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, mga pinag-uusig, nahahapis, mga may karamdaman at nasa kasalatang pangmateryal at pang-espiritual, upang ang espiritong bumubuhay ang magkaloob sa kanila ng katiwasayan at katiyakan sa pagkalinga ng Diyos na mapagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya at kabuuan ng ating pamayanan, upang ang diwa ng paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa at pagpapatawaran ay maipamansag natin sa loob ng ating tahanan at maging sa pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na ang mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga pinakamamahal nating yumao, kasama na mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang walang nakakaalaala. Sa isang espesyal na pamamaraan, ipagdasal din natin
ang ating Santo Papa Francisco. Diyos at butihing Ama, panibaguhin nawa ng aming pananampalataya ang aming buhay habang tumataha kami sa landas ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka Diyos sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Paging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka Diyos sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Inis mong lubusan ang nagawa kong pagso. Tayo manalangin mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ngay aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal.
Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Aawitin natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, Edia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalaala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret.
pagbibigay walang pasubali. Naibigay ko ng lahat, mag-anak kong tumatakbo. Salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayan ng hantong ay payapa at may galang sa maalam na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang aking tumataglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandi ng lakas at tibay. Langit-langit ang salisan ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay nagbibigay sa lahat ng pagmamahal ng Diyos. Gagawin ang lahat ng hindi sa lumikha ng lahat ay liwanag. Sisit ng uting malako, kayamanan ka ng puso ko. Ang aking wala ko ikaw, pag-ibig ng matanaw. Pagmanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan. Bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan
upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata, hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, kami po'y humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya. Palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.